Nanatiling hindi nagpapatinag sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Executive Face-Off ang GSIS Furies. Itinumba ng GSIS ang Judiciary Magis sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 76-58. Nanguna sa opensa ng GSIS sina Homer Garcia na humakot ng 15 points, 16 rebounds, 5 assists at 4 na steals. At si Tristan Hernandez na kumamada naman ng 13 points, 2 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Unang nagpapasalamat kami sa panalong binigay din sa amin. Yung momentum na nakuha namin, galing kami sa 3 panalo, syempre, saka sa suporta ng mga teammates ko rin at ng coaches namin and then yung management. Hopefully po, mapagpatuloy po namin yung winning streak namin. Kailangan po every win po counts dito sa tournament na to. Kailangan po namin makuha yung top 2, sana makuha namin. Kasi advantage na maka twice to beat po kami. Thank you sa effort ng mga coaches namin kasi last game is scout nila kung paano maglaro si Judiciary. So, in-apply lang namin kung ano yung mga tinuro nila para mapaghandaan namin si Judiciary. Dahil sa panalo, may 4-1 win-loss record na ang GSIS. Kinakailangan pang maipanalo ng Furies ang 3 sa huling 4 nilang laban para lumaki ang chance sa ticket sa next round kung saan ang top 4 ang matitira. Habang ang Judiciary naman ay nabaon sa ika-8 pwesto na may 1 panalo at 3 talo. Epektibo naman ang inihandang game plan ng Ombudsman Grabbusters laban sa DOJ Beacons. Ipinamalas ng Grabbusters na pursigido sila na makapasok sa Final Four. First quarter pa lamang, dinaan na sa mabilis na opensa ng Ombudsman ang DOJ, with attorney Ian Mateo scoring half of the 16 points for Grabbusters kontra sa 8 points lamang ng Beacons. Second frame, nagkumahog sa paghahabol ng DOJ sa pangunguna ni Attorney Chester Natividad at Attorney Nonilon Tagalikod, scoring 6 point each para agawin ang abante, 27-28. Third kanto, kumayod ng 25 points ang Ombudsman at nalimitahan lamang sa 11 puntos ang DOJ sa quarter na ito. Kaya naman lumobos sa 13 points ang abante ng Ombudsman, 52-39. Last quarter, sinika pa na makahabol ng DOJ pero hindi na sila pinayagang makadikit pa ng Ombudsman at nagtapos ang ball game sa final score na 70-62. Best player of the game sina Attorney Ian Mateo na kumamada ng 15 points, 7 boards, 5 dimes at 4 steals. At si Attorney Arman Sanchez na tumikada ng 16 points at 8 rebounds. Ang instruction ni coach sa amin is to bilisan namin yung offense kasi ang observation ng coaching staff namin is naman kasi kami sa speed sa kanila, and yun yung pinractice namin right after ng game namin nung Sunday. Yeah, nag-practice talaga kami ng mga fast break namin. Yung usapan namin na sa team is we need to win this game para maka-content kami dun sa top 4. So binuhos talaga namin lahat para sa game na to para manalo. Pinagplanuhan namin ng DOJ kasi tingin namin we felt na we can beat them. And meron kaming chance kung sakaling mamanalo pa kami throughout. So ginawa lang namin, nagplano lang kami, and then tinignan lang namin yung advantage namin, which is yung running transition game namin. So nag-ano lang kami doon, nag-concentrate lang kami doon. Dahil sa panalo, umakyat ng 2 pwesto sa standings ang Ombudsman Grabbusters at nasa ika-6 ng spot. Samantala, nagwagi naman ang COMELEC Fast Trackers kontra sa DFA Diplomats via forfeiture. Ito'y dahil hindi nakarating ang team members ng DFA dahil nakikipagluksa sa pagpanaw ng isa nilang player na si Assistant Secretary Rally Tejada. Ang buong UNTV ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa mga kamag-anak, kaibigan at nagmamahal kay Asik Rally Tejada. Ang kanyang puso sa paglilingkod sa bayan at palakasan para makatulong sa nangangailangan ay hindi malilimutan. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.